Gaano ka man kahusay na tagapagsalita, lahat tayo ay nakaranas na ng isang pag-uusap o isang argumento na maaari sana nating na-improve kung hindi lang tayo nadala ng emosyon. Karamihan kasi sa atin minsan ay nahihirapang mag-isip ng diretso kapag umiinit na ang mga argumento. Samantalang alam ng mga introvert kung paano manalo sa mga argumento sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang mga likas na katangian ng pasensya, pagmamasid at madiskarteng pag-iisip. Ang kanilang kalmadong pag-uugali sa mga maiinit na talakayan ang nakakatulong sa kanila na manatiling nakafocus, compose at naiiwasan ang pagtaas ng emosyon. Tinitiyak ng kanilang measured at thoughtful na diskarte ang paglalahad sa kanilang mga punto na nakakakumbinsi na nagpapahirap sa iba na kontrahin ang kanilang mga logic. Kaya narito ang mga paraan ng mga introvert upang maipahayag ng malinaw ang kanilang mga iniisip sa mga argumento. Number 1, emosyon. Napapansin ng mga introvert pag nawawala sa kontrol ang kanilang emosyon sa mga argumento at alam nilang mabilis na paraan nito upang pahinain ang kanilang posisyon. Pero hindi rin sagot ang ganap na pagpipigil sa emosyon. Ang pakikipagtalo ay maaaring maging challenging. Maaaring sila o ang ibang tao ay ina-approach sa mga pag-uusap na medyo mataas ang damdamin na maaaring matakpan ang mga wastong punto na sinusubukan nilang sabihin. Kapag nasa ganitong sitwasyon na ang isang introvert, gumagamit sila ng mga mapagkakatiwalaang paraan upang huminahon. Tulad ng pagbibilang hanggang 10, pag-cheer sa kanilang sarili o paghinga ng malalim. Kapag nabawi na nila ang composure, malinaw na nilang maipapahayag ang kanilang mga iniisip. Alam kasi nila na maaaring may posibilidad na baliwalain ng iba ang isang taong mukhang nagsasalita dahil sa emosyon. Kaya mahalaga sa mga sandaling ito para sa mga introvert na mapanatili ang kontrol sa halip na hayaan ang sitwasyon na madaig sila. Number 2, kilalanin. Ang mga introvert ay kadalasang nakikinabang sa pag-aangkop ng kanilang mga argumento sa partikular na taong ka-engage nila, lalo na kapag may alam sila tungkol sa estilo ng komunikasyon ng kanilang kausap. Kahit na armado ng lahat ng mga katotohanan, ang mga hindi inaasahang reaksyon mula sa isang tao ay maaaring makadistract sa proseso ng pag-iisip ng isang introvert at mawalan ng balanse. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pakikipagtalo sa mga katotohanan at logic kumpara sa isang taong tumutugon ng emosyonal o sumisigaw. Ang pagiging handa ng mga introvert para sa uri ng tao na kanilang makakaargumento ang nagbibigay daan sa kanila ng manatiling kalmado at nakatuon. Pinapakita rin ng pananaliksik na ang mga individual na nag-a-anticipate ng isang argumento ay may posibilidad na maging mas kalmado at mas mahusay na handa upang ma-handle ang sitwasyon kaysa sa iba. Number 3, acknowledge. Kadalasan nauunawaan ng mga introvert na ang taong kaargumento nila ay maaaring hindi katulad ng kanilang pananaw na may sarili silang mga opinyon. Dahil kung hindi makikilala ng mga introvert ang pananaw ng ibang tao, maaari lang maaksaya ang mahalagang oras nila dahil sa pagkalito, sa halip na tumuon sa paglalahad ng kanilang sariling mga pananaw. Bihira para sa dalawang tao na magtalo para lang sa kapakanan ng argumento. Kaya't ang pagkilala na ang ibang tao ay nahihirapan din sa paghaharap ay makakatulong sa mga introvert na mag-relax at maunawaan na ang paghahanap ng solusyon ang mas mahalaga kaysa sa pagiging tama. Number 4, pagdaloy. Ang mga introvert ay laging nag-iingat na huwag pangunahan ang kanilang sarili, lalo na kapag sinusubukang ipahayag ng malinaw ang kanilang mga iniisip. Karaniwang natitisod tayo sa mga salita kapag nagmamadali at nagsasalita tayo ng masyadong mabilis. Sa pamamagitan ng pacing sa kanilang sarili at pagbigkas ng malinaw, ang mga introvert ay mapapabagal ang kanilang isip at mapapakita ang kanilang mga punto step by step. Minumungkahi nila na isipin ang iyong mga salita katulad ng isang tahimik na ilog at ang iyong isip bilang isang balsa. Naglalayon para sa isang maayos at tuloy-tuloy na daloy sa halip na magulong tubig. Bagamat walang perpektong paraan upang makipag-usap, tiyak na may mga hindi epektibong paraan. Sa halip na mag-alala tungkol sa pagsasalita ng masyadong mabilis o mabagal, ang mga introvert ay tumutuon sa pagpapanatili ng isang consistent at natural na bilis. Number 5, filler. Ang pag-iwas sa mga filler na salita ng mga introvert ang nagpapakita kung paanong ang katapatan at pagiging prangka ay maaaring humantong sa mas malinaw na pag-iisip. Napapansin ng mga introvert ang ilang mga tao ay madalas na gumagamit ng mga filler na salita tulad ng ganito ganyan kapag nagsasalita. At habang ang mga salitang ito ay tila walang halaga,
Para sa kanila, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng direktang komunikasyon. Para sa mga introvert, kung gagamit sila ng mga filler words, maaari nitong pabagalin ang kanilang pag-iisip habang naghahanap sila ng mga perpektong salita. Posibleng magmukha silang hindi sigurado o hindi gaanong kumpiyansa sa kanilang punto. Kaya sa halip na subukang gumawa ng perpektong pangungusap upang manalo sa mga argumento, ang mga introvert ay tumutuon sa pagiging tunay at tapat na makakatulong na mapabuti ang kanilang kalinawan at kumpiyansa sa komunikasyon. Number 6. Pahinga. Ang mga introvert tulad ng nabanggit ay iniiwasan ang paggamit ng mga filler words o mga pariralang pangpuno sa mga argumento dahil ito ay maaaring magmungkahi na sila ay nag-aalangan sa kanilang mga punto. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan nilang patuloy na nasa defense mode. Mahalaga para sa mga introvert na bigyan ng oras ang kanilang sarili na magproseso at maingat na tumugon sa mga akusasyon o puntong ibinabato sa kanila. Kaya naghahanda sila ng mga praise para magkaroon sila ng oras para mag-isip ng mahinahon at tumugon ng epektibo. Halimbawa, wala akong sagot sa tanong mo ngayon, pero tinutulungan sila ng discarding ito na bumalangkas ng tamang tugon sa panahon ng mga argumento. Number 7. Paglilinaw. Kapag ang mga introvert ay nasa isang argumento at ang ibang tao ay nagpapahayag ng isang bagay na hindi nila lubos na naiintindihan o hindi makita kung paano ito nauugnay, sinasabi nila agad ito at humihingi kaagad ng paglilinaw. Ang pagkakataong tumugon ay maikli, ngunit kung hindi sila magtatanong, ang kalituhan ay mananatili sa kanilang isipan na nagpapahirap sa epektibong pakikipag-ugnayan. Dahil maraming tao ang nahihirapang makipagtalo sa lohikal na paraan, may posibilidad na ang kanilang kausap ay magkamali o tumutugon ng mas may emosyon kaysa sa dahilan. Ang paghingi ng paglilinaw o pagturo ng kawalan ng logic ay maaaring makatulong sa mga introvert na manatiling composed at maiwasang madala sa isang unnecessary o mainit na komprontasyon. Number 9. Salita. Ang mga introvert ay nakakaranas din minsan ng sobrang galit, kung saan naaapektuhan ng kanilang emosyon ang kanilang kakayahang mag-isip ng malinaw o kilalanin kung paano nila nire-represent ang kanilang sarili. Para sa mga introvert, ang pakiramdam na to ay maaaring maging isang punto na wala ng balikan dahil ang pagkalma sa kalagitnaan ng mga salungatan ay isang tunay na hamon. Kaya mahalaga para sa mga introvert na palayain ang anumang resentful na kaisipan o ideya na hindi makakatulong na linawin ang kanilang pananaw. Tumutuon sila sa pagpapahayag lang ng mga puntong nagpapatibay sa kanilang argumento at iniiwasan ang paghihiganti, paglalabas ng mga lumang issue o pagpasok ng mga hindi nauugnay na ideya dahil ito ay maaari lamang makasira sa usapan. Pinipigilan nila ang paglubog sa mga emosyonal na reaksyon at sa halip ay hinihikayat ang kabilang partido na mag-engage sa logic at mga katotohanan. Number 9. Record. Maaring makinabang ang mga introvert sa discarding ito kahit na nangangailangan ito ng ilang paghahanda. Iminumungkahi ng pananaliksik na kapag ang mga introvert ay nagre-record ng kanilang sarili na nagpapahayag ng kanilang mga iniisip, madalas silang nagugulat sa kanilang sarili kapag napapanood ito. Kung ang mga introvert ay inaasahan ng isang mapaghamong pag-uusap sa isang boss o isang kaibigan, maaari nilang maingat na pindutin ang record sa kanilang phone at mag-reflect sa video na to sa ibang pagkakataon. Maaari nilang matuklasan na hindi sila gumanap ng kasing husay ng kanilang naiisip o sa kabaligtaran, gumawa ng mas malakas na mga punto kaysa sa kanilang napagtanto. Ang pangunahing layunin ay hindi kinakailangang tumuon sa nilalaman, ngunit upang obserbahan kung paano gumagana ang kanilang isip sa ilalim ng stress at tukuyin ang mga lugar para sa paglago at pagpapabuti. At number 10. Sarili. Ang mga introvert ay kadalasang nakikinabang mula sa isang klasikong diskarte na tumutulong sa kanila na ipahayag ang kanilang mga saloobin ng mas epektibo sa mga argumento. Sa halip na sisihin ng iba na may posibilidad na mag-trigger ng pagtatanggol, maaari silang magsimula ng mga pangungusap na pinapahayag ang kanilang sarili. Halimbawa, sa halip na sabihing, naging masama ka sa akin, maaaring sabihin ng mga introvert na naramdaman ko na naging masama ka sa akin. Hinihikayat nito ang ibang tao na questionin kung bakit ganun ang naramdaman ng mga introvert o piliin na huwag pansinin ito. Ano man ang tugon, minamanage ng mga introvert na maipahayag ng malinaw ang kanilang mga iniisip at emosyon. Ang pamamaraang ito ng katapatan ang nagpapadali para sa kanila na magpahayag kung ihahambing sa mas maraming confrontational na pahayag na maaaring umakyat sa higit pang mga argumento. Shoutout sa mga nag-comment last upload.
na attractive habits na hindi nare-realize ng isang introvert sa kanyang sarili. Shoutout kay ni Risa Malapit. Sabi niya, hirap pa po ako dati na tanggapin ang sarili ko. Pero dahil ngayon alam ko na hindi lang pala ako nag-iisa, masaya na po ako na marami pala tayo. At shoutout din kay Lerma Kabingabang, Josie Domingo, Ladislao Ablaza, Fean Kakil, Malia Momena Bantas, Dasik, at kay Marie Delight Worker. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga introvert ay mahusay sa mga argumento dahil sa paggamit ng kanilang likas na lakas. Una, malamang na maging mahusay silang mga tagapakinig na nagbibigay daan sa kanila na maunawaan ng lubusan ang magkasalungat na panig bago tumugon. Ang maingat na diskarte na to ang nagbibigay daan sa kanila na lumikha ng maalalahanin at mahusay na katwiran sa mga argumento sa halip na tumugon sa emosyonal. Bukod pa rito, ang mga introvert ay kadalasang mahusay sa kritikal na pag-iisip. Nagbibigay sa kanila ng kakayahang pag-aralan ng mga sitwasyon mula sa maraming pananaw at makahanap ng mga lohikal na kapintasan sa paninindigan ng kanilang kalaban. Ang kanilang kagustuhan para sa mas malalim na pag-iisip ay nakakatulong din sa kanila na manatiling kalmado sa ilalim ng pressure, na nagpapanatili ng composure habang ang iba ay maaaring maguluhan. Ang mga introvert ay kadalasang mas may kasanayan sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng pagsusulat na nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ang kanilang mga ideya ng malinaw at mapanghikayat, lalo na sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang mga nakasulat na tugon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga lakas na to, ang mga introvert ay patuloy na nakakahanap ng tagumpay sa mga debate at argumento. Alam mo ba na may mga gawi ang mga introvert na hindi nila nare-realize na sobrang attractive pala para sa ibang tao? Panoorin mo sa video na to.